Mga kabayan, trending ngayon sa mundo ng social media ang mga di umano ay tanim witness o fake witnesses laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay para lang lumaas ang mga kasong isinampa na crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Sa umpisa pa lang alam ko na na hindi fake witness lang talaga kami. Tapos yun kung ano po yung nasa laman ng affidavit was i-forward lang po sa akin yun through email. Nandun na po yung mga ebidensya. No reason for us to fear for her life, but of course you just have to be, you just have to make sure that she is okay. Ayon sa mga lumutak at bumaligtad na testigo, utak at mastermind daw sina dating Senator Antonio Trillanes at dating Senadora at naging DOJ Secretary na si Leila de Lima. Paliwanag ng mga bumaligtad na testigo, kalahating milyon daw ang paunang bayad sa kanila para pumirma sa mga peking sinumpang saraysay at kalahating milyon din kapag nasa Netherlands na sila para humarap sa ICC. Anong December andun si Senator Trillanes? Tapos nung time na ngayon andun si Ma'am de Lima. Natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya papaliktad, may recorded na pag-uusap di umano sa kanya ang kampo ni Senator Trillanes. Subalit ayon kay Arcillas, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Lalo na anya iniuugnay ang Pangulo sa illegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings. Konsensya ang isa sa mga dahilan kung bakit bumaligtad ang mga witnesses na kinuha ni de Lima at Trillanes. Kaya lumantad sila sa media para ibunyag ang mga hindi makataong plano ng dalawa para lalong itiis sa kasong kriminal ang dating Pangulo. Konsensya din rin po ako kasi lalo na pag sinasabi nila sa akin na yun, i-impeach na si Presidente, ganito ganyan. Tapos deep inside kasi alam ko rin yung kabutihan ni Presidente Duterte. Nagdesisyon umano siyang lumantad upang isiwalat ang kanyang nalalaman. Handa rin siyang gumawa ng sworn statement kaugnay nito. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang matarik na kaibigan at taga-suporta ng pamilya Duterte. Ayon kay senatorial candidate na si Pastor Apollo Siquiboloy, kung mahal natin ang bansang Pilipinas at ang kapwa natin mga Pilipino, ay dapat iboto natin ay straight ang 10 kandidato sa pagkasenador ng PDP laban. Ito ay para huwag matuloy ang nakaambang impeachment laban dito kaya BP Sara Duterte dahil siya na lang ang natitirang alas ng mga Duterte laban sa mga Marcos. Tinantanan ng ating Vice President upang siya ma-impeach. Pag na-impeach po kayo, perpetually hindi na kayo makapaglingkod sa bayan. Hindi na kayo pwedeng maglingkod pa. Perpetual po yan. O kaya habang buhay, hindi ka na pwedeng pumasok pa sa paglilingkod sa bayan. Yan ang gusto nilang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Kaya pag straight vote po kami sa PDP laban, ang boto namin ay siyam. Kailangan ng siyam na boto ng mga senador upang hindi po ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Kami po yun. Kaya wala pong magmamali, straight tayo. Huwag na po kayong lumingon pa sa iba. Straight tayo. Kung mahal ninyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagboto. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo sa mga naging pahayag ng mga bumaligtad na testigo para idiin sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ito ay matapos silang bayaran ni dating Senador Antonio Trillanes at Leila de Lima. Kinilala ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC ang documentation na sinumite ng registry para kumpirmahin ang pagkakakilala ng mga umano'y biktima ng war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang hakbang na magbibigay daan para kinalanin sila o ang kanilang representasyon para makibahagi sa proceedings. Para sa applicant victims na umaasa sa declarations na kinumpirma ng dalawang testigo bilang proof of identity, sinabi ng chamber na re-repasuhin nila ito on a case-to-case basis pending assessments at sa rekomendasyon ng registry.
Tinutugon sa prosesong itong ilang pagaba na inihain ng legal team ni Duterte na unang ubiling na limitahan ang uri ng identification documents na papahintulutan sa proceedings. Gayman nagbabala ang chamber na kahit mahalagang maprotektahan ang interes ng victim applicants, lubhap ang maaga na pahintulutan ang mga abogadong unang itinalaga na makibahagi bago maitatag ang common legal representation. Hanggang sa maitatag ito, babantayan ng Office of Public Counsel for Victims ang collective interests ng mga aplikante. Binigyang diin sa utosan na nilagdaan ni na Presiding Judge Julia Botoc at Judges Rain Adalia de Sophie Alapini Ganzu at Maria del Socorro Flores Niera ang ongoing legal proceedings na hinaharap ni dating Pangulong Duterte at matiyak na maririnig at mabibigyan ng patas na representasyon ang mga biktima. Kung mahal ninyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagboto. Kaya vote straight, PDP laban. Bakit po straight PDP laban? Para tuloy-tuloy po ang aming mga advokasya. Walang kokontra, walang kakalaban. Kami pong lahat ng kakaisa riyan. Pagkatapos, siguridad pa rin ito ng ating Vice President na pinaginitan ng mabuti. Kita ninyo ini-impeach ang isang Vice President sa mga unfounded na mga akusasyon tulad ng intelligence funds, samantalang bilyon-bilyon, trilyon ang nilulustay ng mga nasa kapangyarihan. Wala namang mga pagtawag sa Kongreso upang ito'y imbestigahan. Ngunit hindi tinantanan ng ating Vice President upang siya ma-impeach. Pag na-impeach po kayo, perpetually hindi na kayo makapaglingkod sa bayan. Hindi na kayo pwedeng maglingkod pa. Perpetual po yan. O kaya habang buhay, hindi ka na pwedeng pumasok pa sa paglilingkod sa bayan. Yan ang gusto nilang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Straight tayo. Kung mahal ninyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagboto. Doon pa lang ay bistado na yung kanilang tanim witness at bumaliktad nga, umamin at nagsampa pa ng kaso laban kay Trillanes. The fake witness allegedly used by Senator Antonio Trillanes IV and other members of the opposition in filing a complaint against President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court is now seeking the help of the DOJ. According to Guillermina Arcillas, who was accompanied by lawyer Bruce Rivera, they didn't know at first where to seek help. She says she is planning to file complaints against Trillanes, attorney Jude Sabio, and other individuals for coercing her to testify against the president on the so-called extrajudicial killings and the killings allegedly committed by the Davao Death Squad. She was asked by Secretary Vitaliano Aguirre if she wanted to be placed under the Witness Protection Program, but declined, saying she felt safe in Davao. Sa umpisa pa lang alam ko na na hindi totoo, fake witness lang talaga kami. Tapos yun kung ano po yung nasa laman ng affidavit was i-forward lang po sa akin yun through email. Nandun na po yung mga ebidensya. No reason for us to fear for her life, but of course, you just have to be, we just have to make sure that she is okay. Malangit nawa ang kaluluwa ni Attorney Bruce Rivera. No? And ayan, ito pa siya, ito siya. Ayan. Hindi po ito, hindi po ito fake news. Fake witness, oo. Umarap naman sa media ang isang babaeng binayaran umano para tumestigo para sa mga kasong isasampa laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte hanggang sa International Criminal Court o ICC. Ito ang balita ni Victor Cosari. Sama ng loob kay dating Davao City Mayor at ngayong Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-udyo kay Guillermina Arcillas upang pumayag na magsalita laban dito. Ayon kay Arcillas, hindi na-aksyonan ng Pangulo ang inilapit niyang problema at nasilaw na rin umano siya sa malaking halagang iniaalok sa kanya. Isang Alberto Alejo na umano'y malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng pagsunod sa bawat ipinapagawa niya. Alberto Alejo. Priest po yun pare. So sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las Cañas, kung makaupo kami ng
Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. May kredibilidad umano siyang magsalita dahil konektado siya sa isang konsihal na may dati umanong ugnayan sa Pangulo. May numero rin siya ni Presidential Assistant Bongo at mga larawang kasama ang Pangulo bilang patunay na malapit siya rito. Ang abogado naman ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio ang siyang naghahanda ng kanyang affidavit laban sa presidente. Umabot ng 15 drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laban si Senator Antonio Trillanes IV. Ayan na, hindi po fake news to. Ayan o. Yan mismo yung affidavit na ipinadala sa In drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laban si Senator Antonio Trillanes IV at Senator Laila de Lima. Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, andun si Ma'am de Lima. Natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya babaliktad, may recorded na pag-uusap din umano sa kanya ang kampo ni Senator Trillanes. Subalit ayon kay Arcillas, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Lalo na anya at iniuugnay ang Pangulo sa illegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings. Bakit ganito? Grabe naman to. Sabi ko kay Sabio, sabi niya sa akin, sabihin mo lang yan kasi para daw yan sa ano, at saka pag once sa si VP Lini ang makaupo, babalik ang Dapat ito dalhin din ni VP Sara sa ICC para mag-counter witness doon sa fake witnesses nila power sa Liberal Kabila. Party. At kaming bahala sa'yo. Konsensya din rin po ako kasi lalo na pag sinasabi nila sa akin na yun, i-impeach na si Presidente, ganito, ganyan. Tapos, deep inside kasi, alam ko rin yung kabutihan ni Presidente Duterte. Nagdesisyon umano siyang lumantad upang isiwalat ang kanyang nalalaman. Handa rin siyang gumawa ng sworn statement kaugnay nito. Subalit ayon kay Attorney Sabio, hindi totoo ang isyu ng panunuhol kapalit ng pagtestigo. Aminado Oy, may ebidensya kami. siyang kinausap niya ang babae dahil saksi umano ito kung paano pinatay ni Pangulong Duterte ang isang taong nagmamakaawa na at ang paggamit nito ng cocaine. Binibigyan anya nila ito ng pera para sa kanyang panggastos lalo't kinailangan siyang ilipat ng lugar para sa kanyang seguridad. Ngunit ayon kay Sabio, inilaglag nila ang nasabing witness dahil nahahalata nilang tila pera lamang ang kanyang habol. Anya, posibleng nagalit si Arcillas kaya ito lumulutang ngayon. Ayon naman kay Arcillas, bukod sa kanya ay may iba pang gagamiting testigo laban sa Pangulo ang kampo ni Senator Trillanes. May gagamitin o may pipikapin pang another? Miguel po na sinasabi nila na tagalibing daw sa sa lahat na pinapatay ni PRRD at saka yung si Edith na nakausap na rin ng taga-brigada niya. Ito, walang binabasa to. At saka yung husband ko na ang gusto nga daw nilang mangyari is ako at yung husband ko DDS daw. Ngayon ko nga muna ipakita yung evidence na binigyan ng pera. M. Lulier, ayan. Sender. Albert Alejo. Pagkadawat burahon dayon, oh. Pagkatanggap burahin daw, oh, wow. Ayun, may evidence, oh. Miss Mina claimed that she already received 300k from Father Alejo, Jesh. Oh, ayan, may picture pala sila, oh. Tignan natin. Oh, ayan. Yung FB, nung time na yun na nagkaroon ako ng tampo kay Presidente Duterte. So, nagkaroon ng tampo pala kay PRRD. So, parang ang nangyari, nung nilapitan siguro ni Trillanes o nung father na ito, kumagat. Kasi may tampo. Actually, through sa mga Sabihin na nating may offer. May offer naman talaga yung mga yan, friends na yan, kaya sila nakakontakt sa akin through Ferry Fajardo, which is actually ito si Ferry Fajardo is parang nilaro lang rin namin na kunwari hihingi ako sa kanya ng tulong para mag-endorse kasi wala silang makita na na paano sila maka-attach sa akin. At that time, it was Father Alejo na una talaga pumuntak sa akin. Okay, anong year to? Anong month? 2017, I think, ang una is mga bandang July. Okay. Paano nag-contact si Father Alejo sa'yo?
Sa through phone, tinawagan niya ako na meron silang gustong hihingi sa akin, kung pwede ba daw ako makapunta ng Manila. Tapos before that, gusto nilang makapunta sa bahay. Okay. So, anong nangyari after ng contact ni Father Alejo sa'yo? Actually, nakapunta talaga ako ng Maynila, tapos inausap nila ako dun sa plano. Kasi alam nila na nasa stage din ako dun sa pagtatampo pa rin. Kaya kinausap nila ako. Actually, sa akin din is na-mention nila yan na kapag hindi nakabalik yung LP sa, ang LP sa pwesto, so walang power. Like Bicoy, pinremisan rin ako niya na kapag nakaupo si Lenny, matutulungan daw ako, mabibigyan din ako ng trabaho. So at that time, sabi ko nga, masyadong marunong sa pera, binibigyan talaga ako kada bigay ng bigay. So parang nung una talagang na-convince ako. But nung time na yun, yung nasabi sa akin ni Senator Trillanes na i-email lang daw sa akin kung ano yung dapat sasabihin ko kasi gagawa sila ng affidavit through Attorney Sapio, tapos i-email sa akin. Hindi man daw matablan hindi na natatablan si Presidente Digong ng EJK. So ang plano nila is nila sa drugs. Okay. Yung pinakita ni Senator Trillanes na video during his Kaya pala lumalabas yung mga drugs din, no? Yung kagaya kay Bicoy na yan. Galing din nila, no? privilege speech kung saan nakunan ka nagsasalita about alleged involvement ni President Duterte sa drugs, kung saan you were waiting, nag-aantay kayo dun sa isang wharf dito sa Davao region, inaantay nyo yung shipment ng cocaine. Yes. Gaano katotoo yun? Hindi yun totoo. Kasi actually, meron yung, akala ko nga yung una nilang kukunin is yung sa bahay na binidyohan ako. So kumbaga, yung video, katulad ng kay Bicoy, hindi lang naman si Bicoy ang may video eh. Si Motabato at saka si Les Cañas may video din kasi ang rason niya para hindi na daw kami makawala. So ang lahat is scripted din. Okay. Oo. So ang ano nun is, ang pinalabas niya is nandun daw kami nag-aantay na sa shipment, nandun din daw si Congressman Tony Boy Florendo, which is na-shock ako. Sabi ko, hindi ko yan kilala, hindi pa kami nag-meet yan. Sige lang, kasi malaking tinulong yan kay kay Duterte. So, parang isa rin sa plan niya na mabagsak rin si Congressman Florendo. Okay. Oo, so yung time na yun, parang nasa stage na ako nag-aalangan, lalo na yung sabi nila na yung tinikman daw yung cocaine. Mm-hmm. Oo. Actually, habang napapansin nyo nung nagbibideo ako, merong nagko-coach, may babae, may lalaki, gano'n. Kasi nga, minsan nga, as you see, parang akong natatawa kasi yung words na tinikman, tapos yung isip ko na baka hindi ko naman kilala kahit yung pinag-mention nila na sila Congressman Florendo na doon daw. So yun yung dahilan na rin ako. Pero inano ko lang kasi after nun, may pera na naman. Yung gaano kalaki palang pera binabayad sa'yo that time? At that time, katulad kay Bicoy, ang promise nila sa akin, once na pipirmahan ko yung affidavit, bibigyan nila ako ng 500,000. But at that time, yung mga 20,000, pamigay-bigay yung mga ganon. So, bigay sila ng bigay sa akin nun. Okay. So, after nung kinunan yung video na yon, anong nangyari after that? Nung kinunan ako ng video, so i-email na nila sa akin yung draft na galing kay Attorney Sabio. Actually, umabot yun ng ilang draft eh. Kasi pag hindi nagustuhan ni Trillanes at saka ni Lilima, pina-forward niya sa akin. Okay. Tapos balik na naman. Tapos yun nga yung text niya sa akin na pinorward ko sa inyo, na yung sabi niya na kailangan pirmahan mo na. Pinorward ko sa inyo? O merong evidence. Kasi babanggain natin si Duterte at saka si Florendo. So, doon lang na tayo, parang natakot din ako. Kasi sabi ko nga, iba na, sa isip ko lang,
panag-usapan to kung magsasign ako ng affidavit. Oo. Lalo na hindi ko kilala yung mga tao. So, ang ginawa ko, nung December, halos nga hindi nila sana ako pauwiin nun. Kasi ayaw kong mag-sign. December what year? December 2017. 2017. oo. Okay. Nung December, pinapunta naman nila ako doon. Kaya ako natagalan kasi dahil nga sa affidavit, ang nirason ko lang sa kanila, marami pa akong tao doon. So, kailangan kong papuntahin ng Manila yung 30 person bago ko pirmahan yan. So, but actually noon, parang nag-aalibay na lang ako kasi ayaw ko talagang mag-sign sa affidavit. Okay. Naamin ko, no, hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talaga, Consistent siya, no? Kung nagsisinungaling siya, paiba-iba eh. Consistent. after noon talaga, binabaan ako ni Father Alejo na may surrender na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na ng rent. Aminadong notorious dahil sa pera. Kasi kada salita, pera. Tapos minsan nilalagay pa sa, sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. So, Notorious din sa pera noong eh. September, tapos October, hanggang November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Binigyan na naman ako ng pera. Noong November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-record mo sa CP. Yun din ang ginagawa niya kay Mutabato at sa kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na ito tatawag ako sa'yo, ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Kaya para matakot kami na bumaliktad daw. So Buti hindi ka natakot. that time, doon na nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, na-shock ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung yung si City Councilor at saka kay si PRR Day. And then ang worst is nakita ko na mayroong drugs na ini-involve nila si Presidente Duterte. So, nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw maniniwala ang tao sa IGP. So, dapat, yung drugs naman. First drug, sabi niya, ito papasa ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator De Lima. Tapos pangalawa, hindi, uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang nag-third draft, fourth draft, and then nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng yung back and forth na yung pamasahe, papuntang Manila, at saka yung ticket ko na nung December, yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum, nakita ko si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa aming pag-uusap, never sila nagsalita na mga kundi sasabihin nila, hanapan natin yung paraan na bumagsak yan. Actually, may text pa nga si Atty. Sabio nga, yung mo nga, yung testimonyo, buhagsak mo, yung Bisaya pa, buhagsak na nila si Presidente Duterte, anak. So, katong time na to, nakuyawan ako kahit kanang nakasabot di ako live din o kanang kuan, forgery. So, nangita ko paagi, kaya dili man po nila, ayaw nila akong pauwiin dito sa Mindanao. So, mahanap ako ng paraan, sabi ko, bago ko yan pirmahan, bago ko yan uwi muna ako dahil gusto ko, kasama ko yung mga kasamahan ko, which is wala naman akong kasamahan. Pagabot dito, yun na lang ang sinasabi ko kasi kada salita, ganun kada salita, ganun. So, tao lang tayo, sige maglaro. Sa isip ko lang, sige maglaro tayo. Wala pa akong ginawang mabuti sa buhay ko. Pero for the first time lang sana, makagawa lang naman sana ako at may pagmalaki ako ng aking mga anak. So, atong December, no, actually December 23 na lang dito, December 23 talaga ako nakaalis kasi talagang pinipigilan nila ako yan, firmahan mo yan kasi ganito ganyan. So, mamahanap ako lahat ng excuse ko na hindi ko siya mapirmahan kasi pag nakita niyo po ang affidavit na nandito po sa akin na forward ni Atty. Jude Sabio sa mismong email ad niya, ang daming kasinungalingan at saka masyado na rin nakakatakot. Kaya kung eto lang to sum it up, kung babase tayo dito sa
pahayag nitong si Guillermo na ito, mahina talaga yung kaso. Kasi I know for sure na ito gagamitin din ng ating defense panel. Papakita rin nila ito, including yung kila Matubato, kila Las Cañas, kila Asierto. Ipapakita nila yung relevance or yung napaka-immaterial ito as witness or evidence para sa kanila. Kasi kung chapi lang, sali-salita lang, tas wala naman sila talagang proof, merely hearsay talaga, medyo mahina-hina ang kaso na ito. So yun, ito po magpapababa doon sa credibility ng mga witness na halata noong pang panahon ni PRRD na i-prove, na establish na wala naman talagang credibility ang mga ito.